Kaugnay ng pagdukot sa 3 dayuhan at 1 Pinay sa Samal, kakausapin natin sa telepono si Captain Alberto Caber, ang spokesperson ng AFP Eastern Mindanao Command. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon sa inyo at sa ating mga tagapakinig. So, sir, kanina po kasi na-report namin na meron na pong, or hawak nyo na po yung CCTV footage ng resort. So, based on that, sir, napanood nyo na po ba at ano po yung nakita ninyo? Based sa review ng CCTV, doon ng CCTV footage ng resort, ay nakita more or less 11 armed men equipped with short firearms, ibig sabihin pistol or revolver. Ang pumasok doon sa resort at nang sila ay pabalik na sa kanilang pambot, ay nadagdagan sila ng 4. Yun na yun. Yung 4 ay yung 2 Canadians, 1 Norwegian, yun yung manager ng Ocean View Resort at saka 1 Pilipina na nakilalang si Tess. So yun po yung progress report ngayong hapon. Sir, Abu Sayyaf po ba ang nasa likod nitong kidnapping? Wala pa pong napapangalanan ng Philippine National Police. Nagsasagawa pa sila ng kanilang investigasyon. This is a crime situation. Sinusuportahan po ng AFP yung pursuit operations ng police. So, hinihintay din po namin ang investigation ng PNP. Kung ano po yung sasabihin nila, ano yung motibo ng pagdukot, at kung anong grupo yung responsable sa pagdukot. So hindi nyo pa po alam, sir, basically kung sino yung nasa likod at kung saan posibleng dinala itong mga biktima, no, at this point? Yes, wala pa po. Kahapon, kagabi, 11:30, nangyari yung kidnapping, ay ginamit po yung isang motorized boat sa kanilang pagtakas. Ayon sa report ay hindi pa matukoy kung saan talaga sila nagpunta. Malawak po yung Davao Gulf. Sir, parang this reminds me of a kidnapping ng mga Burnham nung early 2000, sir. Parang ganito rin ho, halos yung modus operandi, di po ba? Isang isla rin po ng mga resort sa Palawan at idinala naman sa Sulu at sa Basilan, if I'm not mistaken. So, could this be the same group, sir, na nasa likod naman itong nasa island city of Samal? As to the procedure ng kidnapping or yung modus operandi ay kaparihas. Pero yung compete, no? Yung paggamit nila ng bangkang mabilis. Yes, pero as to the group, hindi ko po masabi yun dahil ang Philippine National Police lang ang magbibigay ng identity ng perpetrators or grupo sapagkat sila po ang nagsasagawa ng investigasyon. Okay. Sir, ito pong Island City of Samal, talagang hindi ho ba, maraming turista rito, marami ring dayuhan, maraming resort. Kumusta ho ba yung security? Nalusutan po ba yung security nito? In short, talaga pong nalusutan. Para sa impormasyon ng ating tagapakinig, ang lahat po ng resort ay mayroon pong security guards yan. Mayroong Task Force Samal under Colonel Larry Mojico na sumusuporta sa Philippine National Police ng Samal. Yung mga kidnappers ay nagpanggap po na turista din doon. Ayon sa report, magaling mag-English, magaling managalog. At in-approach nila yung kanilang target victim. Accordingly, 2 Japanese nationals yung nagtangkang pumigil doon sa kidnappers pero hindi sila nagwagi sa 11 na kidnappers. Kumusta po yung 2 na nakatakas? Nasugatan daw. Kumusta naman po sila ngayon? Sa oras na ito, wala po kaming report kung anong nangyari doon sa 2 Japanese national. At mahigit po lang 30 katao yung nandun sa vicinity ng resort. Majority doon ay foreigners. So ngayon po, sir, kumusta yung seguridad dyan? Alert po yung AFP and PNP units dito sa mainland Davao.
and na-alerto po yung coastal towns dito sa Sarangani, dito po sa eastern north part of Mindanao. Hindi po naka-alert nung time po na naganap yung kidnapping. Tapos ano hong mangyayari, na pag-usapan na po ba kung anong mangyayari dun sa commander ng task force Samal, na dapat sa kanya, responsibilidad niya ang security ng isang isla na punong-puno ng mga resorts at mga turistang dayuhan? Wala pa po at mayroong ugnayan. Meron po kaninang conference ang task force Samal at ang PNP Region 11 para sa mga gagawin o mga measures. Bawat branch of service po dito ay ginagawa yung kanilang mga functions. Yung Air Force, nagpalipad kanina ng dalawang UH-1H helicopter, dalawang MG-520 attack helicopter, at yung Coast Guard, yung Wala ko silang nakita, sir? Yung mga lumipad po na MG-520, wala akong nakita? Wala pa pong ulat oras na ito. Baka mamayang gabi or bukas, baka magkaroon na ng resulta. Lahat ng ito, lahat ng aking nabanggit ay suporta po sa law enforcement efforts ng Philippine National Police. Okay, maraming salamat po sa inyo, Captain Alberto Caber.